Sa hinaba-haba ng kontrobersya sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education, isinuko na rin ito kanina ni Vice President Sara Duterte. Nagdudulot lang daw kasi ito ng pagkakawatak-watak. Nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Nag-flying kiss pa si Vice President Sara Duterte sa mga miyembro ng media na nakaabang sa kanyang pagdating sa Senado ngayong araw para sa deliberasyon ng budget ng Office of the Vice President at Department of Education na pareho niyang pinamumunuan. Pagdating sa plenaryo, hindi na ipinaglaban pa ng pangalawang Pangulo ang confidential funds para sa OVP. Nagtanong kasi si Senator Coco Pimentel kung aapila pa ba si VP Sara na mabalik ang 500 million pesos na confidential funds. Sinagot yan ng bise sa pamamagitan ng isang statement na binasa ni Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara. They will no longer pursue the CIF or CF. And the reason why is because it is seen to be divisive, and as the Vice President, she swore an oath to keep the country peaceful and strong. I commend her, Mr. President, for now categorically stating to this House that it's not a deferral to our wisdom. She does not want it anymore. That settles everything. Matatanda ang noong nakarang buwan lang, sinabi ni VP Sara na ang sino mang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan at kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Bago pa ang mismong deliberasyon ng Senado sa budget ng OVP, matatanda ang sa Kamara pa lang ay tinanggal na ang halagang 500 million pesos na confidential funds ng naturang ahensya. Kung tutusin, pwede pa namang ibalik yan sa Bicameral Conference Committee. Pero hindi na raw yan mangyayari dahil sinabi raw mismo ni VP Duterte kay Senate President Zubiri na ayaw na niyang ipabalik ang naturang pondo. Bago yan, inusisa ni Senator Risa Ontiveros kung paano ba ginastos ng OVP sa loob ng 11 araw ang 125 million pesos na inilipat mula sa Office of the President papuntang OVP para maging confi funds noong December 2022. Paliwanag ni Senator Angara, ginamit ang naturang pondo para siguruhing ligtas ang pagpapatupad ng mga proyekto ng OVP, lalo sa mga lugar na matindi ang insurgency. Napakarami pong program ang OVP. From libreng sakay, yung pagbubukas po ng maraming satellite office, yung pagbibigay po ng tulong sa libing, sa paggamot, sa napakarami po. There's so many services that were provided by the OVP, Ron. Yung 125 million ginastos sa 11 araw o on average mga 11.3 million a day ay ginamit lahat yan para lang ligtas na maimplementa ang mga libreng sakay o paghahanda para magbukas ng satellite offices. Yung 11 days, yun po yung period of disbursement ng pera ho. But if you include the period for obligation, it was actually 19 days. And if we look at the services performed or the use of the funds, goes beyond actually the 11 or whether there's 11 days or 19 days. Gate naman ni Ontiveros, hindi na kailangan ng confi funds para sa mga nabanggit na proyekto. Sapat na raw ang regular na pondo ng OVP. Katwiran ng opisina ni VP Sara dahil Disyembre noong nakaraang taon ibinigay ang pondo, kailangan nilang magastos ito agad dahil patapos na ang taon. Sa huli, lumusot din sa plenaryo ang budget ng OVP na nagkakahalaga ng 1.874 billion pesos. Sa isa pang budget deliberation ng Senado para naman sa pondo ng DepEd, binawi na rin ni VP Sara na tumatayong Education Secretary ang hinihingi nilang 150 million pesos na confidential funds. Si Senator Pia Cayetano naman ang nagbasa ng statement ni VP Sara. We are all parents who want to protect our children. Ang seguridad ng mga bata ay seguridad ng kinabukasan ng ating bayan. Nonetheless, DepEd will no longer pursue confidential funds. Pero hiniling ng bise na ilipat na lang ang pondo sa National Learning Recovery Program ng DepEd. Lumabas din sa deliberasyon ng Senado na bagamat tinapyas ang confi funds ng DepEd ay tumaas pa rin ang kanilang budget. Sa ilalim ng bersyon ng Senado, 718 billion pesos na ang kabuoang budget ng DepEd. Nagdagdag ng 4 na bilyong piso ang Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5.